Sabi, bagong OLA sa Play Store. Sinubukan kong applyan para may share ako sa inyo kung ano ba yung ginawa nilang proseso ng pagpapagutang sa akin at para mas maintindihan nyo kung legit ba to o hindi. Pero bago ang lahat, disclaimer. Okay? Hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent. Ako po sumusubok para ma-applyan yung mga OLA, para magkaroon ako ng mga personal o shared experience na maibibigay sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa mga OLA na sinusubukan ko. At hindi ko po kayo hinihikayat mangutang sa kanila. At pakisubscribe po, Johnny Depp. Like, share, at hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga honest OLA reviews. Okay? Then, sinubukan ko bagong OLA sa Play Store. Perago. Ng Terra Loan 7. Tama ba? Ayan, pakita ko sa inyo. Okay? Sabi ko sa inyo, hindi po porket nasa bagong siyang OLA, nasa registered na po ng mga list ng SEC. Karamihan ngayon sa mga bagong OLA ay wala po sa list. Kaya, hindi porket nandyan yan, rehistrado na ng SEC. Ulitin ko ha, medyo maging aware kayo dito sa mga pangungutang dito, sa mga bagong labas sa Play Store. Ito po yung Perago. Sinubukan ko siya. Pagbukas ko, ayan, Perago. Ang credit score ko daw is 950 and questionable. Kaloka ka. Tapos, ang aking credit loan, urgent loan daw, na pwedeng maximum loan amount ibigay sa is 50,000 pesos at ang borrowing terms daw is 91 to 360 days at ang kanyang interest rate ay 0.05%. Wow! 15% per month. Totoo kaya? Okay. Pero ulitin ko, wala siya sa SE. Maging aware na po kayo, red flag na yan. So, sinubukan ko at alam niyo naman yung proseso nila, di ba? The personal informations, yung mga ID, kung ano man, basta, kumpleto na, kung ano yung meron kayo. Pero, nung sinubukan ko siya, no, na ibinibigay ko sa kanya nung una is PhilHealth, ayaw niya magtuloy yung processing niya, ng yung processing niya, ng pagpapautang. Talagang lagi nagta-time out. Ayaw niya tanggapin si PhilHealth, okay? Hindi siguro mataas yung chances na maka-apply ng loan sa kanila. Then, ginamit ko si UMID. Takapan ko lang yung aking info dyan. Si UMID, biglang okay na. Ayun na, ang bilis. Ang bilis niyang kausap, biglang dumiretso sa mga iba pang information, work information, siyempre, yung mga trabaho mo, kung ano yung sinikita mo, at naghihingi rin siya ng Viber, Facebook, at alternate phone number, optional. Pero nung hindi ko nilalagyan yan, ayaw rin po niya mag-process doon sa kanyang susunod na mga information na nakakalapin sa inyo. Okay? So, ginawa ko, hindi ko binigay yung Viber, hindi ko binigay yung Facebook account, binigay ko yung isa kong number na nakasalpak lang sa cellphone ko na hindi ko ginagamit. Okay? Yun. Nagtuloy-tuloy na naman yung processing niya. Ayan. Nilagay ko sa work information is, paalala lang, unemployed at yung aking kinikita sa household income source, binigay ko lang is other sources. Okay? Sinubukan ko siya kung unemployed, kung katulad ng iba na kahit wala kang trabaho, na-approve. Okay? And then, emergency contact is 5 ang contact persons na hinihingi niya. Medyo marami rin. And then, susunod doon yung update info, yung e-wallet ba o bank card kung saan mag-disburse ng pera. Yan. Pero nag-text sa akin yan, pera loan. Ayan, pera loan, tas pera go, yan, verification, no? So, syempre, e-wallet. Alam niyo na yung e-wallet. Kung saan natin nanuhin yan. GCash, di ba? Then, ang masaklap dito, mga ka-Johnny, no? Ito yung problema ko sa kanya. Hindi siya nagpapa-screenshot. At yun nga yung naging problema ko. Ayaw niya mag-screenshot. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko isang cellphone para makuha na natin yung aking credit limit na pwede kong makuha daw sa kanila. At yung withdrawable amount ko raw is nasa 2,000 pesos at 6 term daw siya ng 155 days. Okay sana, di ba? Medyo mahaba, 157, 6 terms eh. Tapos, syempre, in-add account natin, GCash, yung e-wallet na ginamit ko. Then, ang ibabayaran ko lang doon sa kanya is 2,150. Bah, medyo mababa talaga siya kung titignan natin. Pero, silipin natin yung repayment details niya, okay? So, ito siya. Yung repayment plan, pakita ko sa inyo. Yan, term 1 is, repayment amount is 2,153. Alam niyo kung kailan ko siya babayaran? Etong September 24.
almost 7 days lang. Kasi in-applyan ko siya noong 19. September 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, almost 6 days lang. Ganon. Ganon siya. Tapos sabay, sa susunod, na term 2 o yung repayment amount niya is 2 pesos. Tapos repayment niya sa October 24. 2 piso Gurihin niyo yun. Tapos another 2 piso. Tapos term 4, another 2 piso. Hanggang sa 2 piso, 2 piso, 2 piso. Niloloko tayo neto. Diyos ko. Halos binili ko lang din ng almost 7 days o 6 days. Yung 2,153. Tapos, malupit nga ito, mga kadyani, yung aking makukuha ng 2,000, merong mga service fee na ibabawas. Yung 2,000 ko, service fee niya, 660. Ayan. Dahil meron daw account maintenance fee ng 310. Tapos, risk management fee, 350. So, 660 ibabawas. At ang makukuha ko na lamang ay 1,340. Sa 2,000, tapos babayaran ko siya after ng 6 o 7 days, ay 2,153. O, diba? Kalukuhan. Kaya ngayon nangyari, application successful daw, pero sa katotohanan, after ng mga 15 minutes, sinilip ko yung aking apps. Ayun. Tawag doon, reject. Anong nangyari? Reject. Hindi siya nagpadala. Hindi siya katulad ng iba na bigla-biglang yung mga 15 minutes na ganyan. Minsan, kinakabahan ako, baka padala na ako ng 500 lang Tapos, ang utang ko is magbabago, magiging 1,000 lang. Yeah, so, mag-ingat kayo dito sa bagong wala na to sa Play Store. Hindi porket bago sa Play Store, akala nyo SEC registered na. Hindi. Mag-ingat din kayo dyan. Maging red flag na sa inyo dahil wala siya sa list. Hindi siya nasilip sa bagong updated na SEC list recorded on a lending platform at sa Perago na yan. Maging aware po kayo, loan at your own risk. Pero mas sinasabi siya, huwag nyo na lang subukan. So, sana nakatulong ang video ito. At please subscribe, Johnny Depp. Like, share, at hit nyo yung notification bell para kung nakatulong sa inyo, maraming pong salamat din. At sa patuloy na pagsuporta, maraming pong salamat. At maraming pong salamat sa uulitin.